Sunday of August and kinabukasan ay start na po ng Burr Months. Ano? Sinong excited sa December? Come on. Amen. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord? One more time. Amen. For His goodness. At alam niyo po, napakabuti ni Lord kasi inaayos niya talaga yung path ng bawat isa sa atin. Inaayos niya yung buhay natin. And I do believe lahat tayo nandito sa church dahil gusto nating ma-arrange yung life natin, ma-straighten at maayos dahil lahat naman tayo dito talaga magsasabi, di ba, hindi naman talaga tayo perfect. Amen? And we need a perfect God na mag-aayos ng buhay natin. Alam niyo po, kaya yung series natin tinatawag na foolproof. Sa Tagalog nito, hindi pwedeng magkamali. Or in other words, another word sa foolproof ay perfect. Pwede ba yun? Perfect, Pastor? Yes, perfect in a sense na tumutukoy po ito sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sino dito naniniwalang merong plano ang Diyos sa buhay mo? Can I hear a loud amen? Welcome po kayo sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church and gusto ko pong sabihin na ako po si Pastor Jace, isa po sa mga pastors ng church na ito. Welcome po kayo dahil meron tayong series na foolproof and dinidiscuss natin every Sunday ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kung merong magandang plano si Lord sa buhay natin, ito po ay para hindi natin sirain ang ating mga buhay. And ang focus natin ng pagbabasa every Sunday ay nasa aklat po ng Kawikaan sa Tagalog or in English, the book of Proverbs. Ano? And actually, kung nandito kayo last Sunday, we've talked about the Word and kung paano dapat ang mga salita na lalabas sa bibig natin dapat maging maingat. Sabihin mo nga, maingat. Last Sunday, kung nandito po kayo, ang sabi po ng Proverbs chapter 18 verses 21 ay ang mga salita pwedeng pumatay o magbigay buhay. Pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. So pinag-iingat tayo sa mga lalabas sa bibig natin dahil most of the time, marami mga bagay na nasisira sa ating buhay, pwedeng dapat papapasukin ka na sa kumpanya, kaya lang meron kang nasabing hindi maganda, no? Dapat magkakaayos na kayo ng girlfriend mo or boyfriend mo. Pero dahil may nasabi kang hindi maganda, nasira yung magandang relasyon mo. Kahit din sa miyembro ng pamilya mo, ano? And gusto ng Diyos, alam niyo po, maging maayos ang buhay ng bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos na maranasan natin yung foolproof na buhay. Sinong gusto nun? Amen? Sinong gusto nun? Alam niyo po, mahal tayo ng Diyos kung kaya gusto niyang ayusin ang buhay ng bawat isa sa atin. Dati po, akala ko nung bata ako, galit sa akin yung parents ko. O kaya hindi nila ako mahal, hindi nila ako gusto kapag pinapagalitan nila ako. Yun pala, pagtanda ko, doon ko nalaman, doon ko na-realize na kapag mahal mo pala ang isang tao, sasabihin mo sa kanila, magagalit ka doon sa bagay na masama na ginawa nila at gusto mong maituwid ang buhay nila. Dati akala ko kapag kinokorek ka, kapag pinapagalitan ka, ang feeling hindi mahal. Sino naka-experience ng ganon, di ba? Pero sa totoo lang, kaya ka sinasabihan para iayos yung buhay mo dahil ayaw nilang masira ang iyong buhay. Ganon din sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ang ating topic naman po ngayon ay the way of the wise. Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. The way of the wise. Hindi po yan tumutukoy sa literal na daan, yung the way, kundi tumutukoy po yung daan na yan sa pamumuhay ng bawat isa sa atin. Ang text natin ngayon ay makikita po sa Book of Proverbs, chapter 4, verse 7. And ngayong Sunday po na ito,
pag-uusapan natin yung buong chapter ng Proverbs chapter 4 na ito. And alam niyo po, may kukunin tayong mga sinabi ng sumulat ng Book of Proverbs na makakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Para sa ganon, yung buhay natin maging maayos, hindi masira. May instruction si Lord sa buhay natin. Para sa ganon, umunlad, gumanda, hindi masira ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi po, verse 7, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maging marunong. At sa lahat ng pwede mong makuha, talino ang piliin mo. Praise God sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari po ba tayong pumikit saglit at tayo ay manalangin? Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit, dalangin ko po ay mangusap ka sa aming mga buhay. Buksan niyo po ang isipan at puso ng bawat isa sa amin. At kung ano, Lord, yung mensahe mo ay tumimo po sa aming mga buhay. Huwag manakaw ng kaaway at maintindihan naming lahat ang mga bagay na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tayo lahat ay magsabi ng Amen. Now, alam niyo po, ang wisdom sa Bible or yung karunungan o katalinuhan, ano man doon sa mga bagay na yon, ay hindi lang po yung maalam ka o yung sa isipan mo lang magaling ka. No? Kapag sa mga desisyon, di ba yung para minsan may lumalapit sa'yo, humihingi ng advice, lalapit sila sa'yo sa susunod, salamat sinabihan mo ko sa ganitong bagay. O kaya naman may mga bagay na alam ka, kaya lang ang problema minsan sa atin, marami tayong alam, maraming information sa isipan natin, matalino naman talaga tayo, magaling naman talaga tayo, kaya lang ang problema ito, no? Hindi naman natin pinamumuhay kung ano yung alam natin. Di ba parang pwede kang ang matalino, head knowledge, meron ka, pero pagdating naman sa gawa, wala. Ang tinutukoy po na wisdom sa Book of Proverbs ay hindi lang basta alam mo, kung hindi ginagawa mo rin kung ano yung alam mo. Hindi lang basta nasa isip, kundi nasa gawa. Again, hindi lang nasa isip, kundi nasa gawa. Now, ang sabi, una sa lahat, sa binasa natin, ay kailangan daw, ang bawat isa sa atin, pinakamahalaga sa lahat ay maging marunong. Maging marunong. Dahil, next slide, number 1, ang isa pong tao na merong wisdom, say that word, wisdom, ay gusto niya yung wisdom sa lahat ng bagay sa mundo. Kung meron man siyang hihilingin, yung wisdom, yung hihilingin niya sa buhay niya. Marami tayong mga gusto sa buhay. Pwedeng gusto mo ng bagong cellphone, maraming pera, posisyon sa gobyerno, promotion sa trabaho, makagraduate ka. Marami tayong kahilingan. Pero one thing na dapat gustuhin pala ng bawat isa sa atin ay wisdom. Alam niyo po, ang sumulat ng Book of Proverbs ay walang iba kundi ang anak ni King David na si King Solomon. Nung namatay po si David, nabigay na kay Solomon ang trono ng hari ng Israel. Pero alam niyo po, kinakabahan siya sa pamumuno sa buong bansa. Kasi hindi niya alam yung gagawin. So walang iba siyang nilapitan kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. At alam niyo po, sa paglapit niya sa Diyos, sabi ni Lord sa kanya, sige, hilingin mo isang bagay at ibibigay ko sa iyo. Hindi niya po hiniling na mawalan siya ng problema. Hindi niya hiniling na mapapunta sa kanya pinakamagandang babae sa balat ng lupa nung panahon na yon. Hindi niya hiniling na magkaroon siya ng malaking mansyon. Hindi niya hiniling na mamatay yung mga kaaway niya. Hindi niya rin hiniling yung mga iba pang mga bagay na iniisip natin. Kung kayo ba, sasabihan ng Diyos, sige nga, kung meron kang isang kahilingan na talagang yun yung gagawin at gagawin ko para sa iyo, anong hihilingin mo? Pwedeng kayamanan, di ba? Pwedeng material na mga bagay. Pero magugulat tayo kay Solomon,
Hindi niya po hiniling ang kayamanan, hindi niya hiniling yung mga pisikal at kahit anumang nakikita natin dito sa lupa. Ang hiniling niya po sa Panginoon ay wisdom. Sabihin nga natin, wisdom. Kaya tignan niyo po, nasulat, next slide, sa verse na binasa natin kanina ay muli, basahin ulit natin, ang pinakamahalaga sa lahat ay maging marunong. At sa lahat ng pwede mong makuha, talino ang piliin mo. Now, tignan natin at analisahing maigi ang sinasabing ito ni Solomon kasi kapupulutan pala natin ng aral. Alam niyo po, ang wisdom, iba yan sa pera. Sa Biblia ho na binabasa natin, ang particular po na chapter na ito ng Proverbs ay nagbibigay ng choice o ikaw mismo pinapapili. Gusto mo bang isang maging matalino at marunong na tao o hindi ganon? Pasensya na ho sa word dito, pero actually yung katumbas ho talaga na ginamit dito sa Bible, sa Hebrew word, no? Dahil hindi naman talaga sa English o Tagalog na isulat ang Bible, kundi sa Hebrew, yung katumbas nun talaga sa Tagalog na salita, ang tawag sa hindi marunong ay bobo. Yun ho talaga yung salita. Hindi ho sinabing sabihin mo yun sa kapwa mo, sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Okay? Hindi sinabing, okay lang pala magsabi sa kapwa. Hindi ho. Ito ay reflection lang. Ibig sabihin, naiisip ng isang tao na meron siyang karunungan nung time na yun. At reflection niya ito sa mga karanasan niya sa kanyang buhay. Tignan niyo ho ang isang tao na sa English, fool, next slide please, ang hahanapin niya sa kanyang buhay, ang hahabulin niya ay pera. Tignan na lang natin, analisahin natin. May mga tao po na kung saan ang hihilingin nila marahil kay Lord, Lord, nawa bigyan niyo ko ng pera. Kapag pera ang hiniling mo at wala kang karunungan, at nagkaroon ka nga, binigyan ka nga ng pera, sabihin natin, 1,000,000 piso. Diba? Natanong na siguro ng mga magulang niyo sa inyo yan, o kaya sa school. Kung nagkaroon ka ng 1,000,000 piso, anong gagawin mo? Anong bibilhin mo? Pwedeng nasa isip mo kagad, 1,000,000, bibili ako nito, bibili akong bagong cellphone, bagong bag, papatayo akong bahay. Pwedeng kagad, ang nasa isip mo ay bili. Sa isang araw, pwedeng ubos kagad yung 1,000,000 mo. Anong tawag doon? One day, millionaire. Now, tignan natin dahil ang mga bagay na ito, yung money, popularity, tsaka pleasure, ito po talaga ay nag-a-amplify o nagpapalakas sa kung sino talaga tayo. Kung isa kang tao na hindi marunong humawak ng pera, ikaw ay talagang puro ka lustay na lang, no? Hindi ka marunong mag-budget. Bigyan kita ng pera, anong gagawin mo sa pera? Ubus ka agad. Pero kung ikaw ay isang tao na matipid, isang tao na wise sa pera, malalaman ko kapag binigyan kita ng pera, meron kang savings, may investment ka, hindi yun ubos agad. Kaya tignan nyo, ang hiniling ni Solomon, hindi, Lord, bigyan nyo akong pera. Bakit? Ang bilis maubos ng pera, di ba? Sino sa inyo dito, nakakuha na kayo ng sahod. Tapos, isang araw lang, parang lumipad na yung sahod nyo. Binigyan kayo ng pera, parang saglit lang sa mga palad mo. Nagkaroon ka ng 13th month. Ano nangyari? Ubos agad. Ganun ho ang pera. Ang pera nananakaw, nauubos. Pero tignan nyo, ang karunungan ba nananakaw? Hindi. Kaya mo bang kunin yung utak ng katabi mo? Hindi, di ba? Pwede ihampas mo yung ulo niya. Pero, hindi naman porkit hinampas, mawawala kagad yung karunungan. Meron pa rin. Hindi mananakaw yun sa atin. Tignan nyo rin,
Ano nangyayari kapag pera ang focus mo, ang hinahabol mo? Kapag ikaw ay walang pera at pera ang habol mo, anong gagawin mo? Mangungutang ka at mangungutang. Mababaon ka lang sa utang dahil puro pera ang hinahabol mo. Kaya may mga lumapit sa amin noon, sabi nila, Pastor, anong gagawin namin? Yung anak ko, kakakabit lang ng aircon last week, binaklas. Tapos binenta para makabayad ng utang. Nagkaroon ka ng pera, lahat yun tinaya mo agad. Yun ba ang isang taong wise? Kaya tignan nyo, no? Fools chase money. And another one, ano sabi? Fools chase, anong word? Popularity. Sa Tagalog, kasikatan. Fame. Alam niyo po, pwedeng meron tayo mga kilalang mga taong sikat. Di ba? Pwedeng may mga mayayaman na sikat. Meron din namang mga mahihirap na sikat. May mga taong magaganda yung sinasabi ng mga tao sa kanila at sikat sila. Meron din namang sikat na hindi magaganda ang sinasabi ng mga tao sa kanila. Aba, kung hahanapin lang natin ang popularity at wala tayong wisdom, ano mangyayari sa atin? Hindi natin magagamit yung popularity sa tamang pamamaraan. Kung gusto mo lang maging sikat, pwede kang maging sikat sa hindi magandang pamamaraan. At ang kasikatan, hindi lagi nandiyan dyan. Sino sa inyo, mga seniors na kasama natin, mga favorite nyong artista noon, anong pangalan? Sikat pa ba hanggang ngayon? Hindi na. At huwag niyong iisipin na ang kasikatan panghabang buhay, hindi naman talaga. And also, fools, anong sabi sa pangatlo dyan? Chase pleasure. Yung kasarapan lang sa pakiramdam. Panandali ang saya. Nandiyan yan, pwede kang maging masaya, pero yung kakontentuhan sa buhay mo, wala. But tignan nyo sabi, the wise, ang isang taong matalino, chase, ano daw? Understanding. O sa Tagalog, pagkakaintindi. Bakit understanding? Kasi po ang wisdom, ito yung magpo-produce ng pera sa buhay mo, magpo-produce ng popularity, at magbibigay din sa iyo ng pleasure. Bakit? Paano nangyari yun, Pastor? Dahil ikaw ay matalino, alam mo kung paano kumita ng pera, hindi mo hihilingin yung pera, kailangan kukuha ka ng isang bagay na pwede makapag-produce ng pera sa buhay mo. Nakukuha niyo po ako? Nakukuha niyo po ako? Kung gusto mo maging sikat, syempre kailangan may gagawin ka. Hindi pwedeng kasikatan na lang gusto mo. Para maging sikat ka, gagawa ka ng illegal. Hindi pwedeng ganon. Kung gusto mo maging maayos, yung kasikatan mo. At hindi pwedeng pleasure na lang na lustay lahat. Anong klaseng pleasure ba yung gusto mo? Yung pleasure na mapapasama ka? O yung pleasure na magiging mabuti naman din para sa iyong buhay at pamilya? Understanding ang hinahabol. Kaya tignan niyo sabi, even if it costs them everything. Yung wisdom, yun yung hanga din natin sa ating buhay. Kasi hindi ka papabayaan. Next slide. Whatever you choose will eventually shape you. Ano ibig sabihin nito? Kung gusto mong habulin yung pera, whatever you chase, kung gusto mong habulin yung popularity, pwede kang mabago ng pera, ng popularity. Pwedeng dahil doon, yumabang ka. Pwedeng dahil doon, hindi maging maganda yung ugali mo na. At pwedeng dahil doon sa bagay na yon, mag-iba na yung character mo. Alam niyo po, madali sa atin magsalita at mag-judge sa mga ibang tao
na merong pera, pwedeng sabihan natin, sakim ka. Wala kang puso naman sa mga mahihirap. Pero pag ikaw na yung merong pera, ikaw na yung mayaman at nasa posisyon ka na nila, pwedeng mag-iba ang buhay mo. Kung ang focus mo ay yung bagay na yon. Pero kung hindi yun yung hinahabol mo, ang hinahabol mo ay wisdom, hindi ka makokontrol ng pera, hindi ka makokontrol ng popularity, kung hindi iaayos mo yung buhay mo. Hindi ko po alam kung napapanood nyo na merong mga streamers sa ibang bansa na nakulong dito sa Pilipinas. Alam niyo ba yon? Ang trabaho nila ay mang-prank, manloko lang, yung nagjo-joke lang sa mga tao. No? At para sa views ng marami, ang gagawin nila, mga asar sila ng mga tao, mamemerwisyo sila ng mga dumadaan sa kalye, at mga guards, gagawa nila ng di maganda, para lang saan? Sa views, para sa fame, para sa pera. Kung titignan natin, pag ginawa natin yon, dahil hinahabol natin yung pera, yung popularity, pwedeng gawin na lang natin lahat ng gusto natin gawin. Pero yun ba talaga ang gusto ng Diyos na gawin natin? Alam niyo po, ang buhay natin, parang isang mga tao na kung saan merong nagsasabi na hanapin mo nga yung treasure na ito. Next slide please. Para ang buhay natin, parang ganito, may tao na kung saan naghahanap ng naghahanap ng isang treasure. Pero yung tao na yun, ang sabi niya, okay, tawagin ko nga yung mga tao na pwede kong kunin para maghanap nito para sa akin. Yung mga naghahanap ngayon ng treasure, talagang susuungin nila. Kahit yung mga mahihirap na lugar, pasukin, kahit na mga mamatay sila para doon, kahit na mahirapan sila, hindi maging maganda kalagayan nila, para lang makuha nila yung pinapakuha sa kanila, talagang ibubuwis nila yung buhay nila. Pero tingnan nyo, sa huli, sino ang nagtagumpay? Yung nagpakuha ng treasure. Dahil bakit? Hindi siya nahirapan, hindi nasa peligro ang buhay niya. Ang humanap lang ng treasure para sa pera ay ibang tao. Kung makikita natin, pwedeng, hindi naman maganda yun dahil sa ibang tao yung makikinabang. Pero ang realidad ng buhay ay ganun. Kung wala kang wisdom. Sabi mo sa katabi mo, kailangan wise ka. Kaya sa Proverbs chapter 16 verse 16, ang sabi po ay ganito, talagang mas mahalaga sa gold ang maging marunong. Mas importante pa sa silver ang maging matalino. So, ang silver at gold ay mga mahalagang mga bagay. 1 gramo na lang ho ng ginto ngayon ay actually 5,000 pesos na. Sa panahon ngayon. Just imagine yung presyo ng isang ginto. Pero ang sabi, tignan nyo, mas mahalaga sa gold ang maging marunong. At mas importante pa sa silver ang maging matalino. Bakit? Next slide. Wisdom, mga kapatid, can't be taken away. Hindi pwedeng makuha sa'yo yan. Hindi pwedeng manakaw sa'yo yan. Ang wisdom, papalapitin yung ginto sa buhay mo. Hindi ka kokontrolin nung ginto. Amen? Next slide. Kaya ang tanong ko po sa bawat isa sa inyo, ano ang hinahabol mo sa iyong buhay? Wisdom ba ang hinahabol mo? O kayamanan? Wisdom ba o kasikatan? Next slide. Point number 2,
The wise guard their hearts. Ang isang taong matalino at marunong, binabantayan ang kanilang mga puso. Bakit kailangang bantayan ang ating mga puso? Alam niyo po, isang bagay ito sa babasahin natin sa Proverbs chapter 4 verse 23 na sinabi ng manunulat, ingatan mo at bantayan ang puso mo. Ang sabi, diyan nakasalalay ang buhay mo. Hindi po ito tumutukoy basta-basta sa pisikal lang na puso. Tumutukoy ito kahit sa kaloob-looban ng ating mga buhay. Hindi ito yung puso na literal na puso lang natin, kundi puso na ito yung hindi nakikita kahit buksan ng doktor yung puso mo. Ito yung ugali na meron ka, character na meron ka. Ito yung bagay na dala-dala mo araw-araw. Next slide. Ang sa English po niyan, ng Proverbs chapter 4 verse 23, ang sabi, above all else. Ano daw sabi? Guard your heart. Sabihin mo nga sa katabi mo, guard your heart. Bantayan ang iyong puso. Dahil ano daw? For everything you do flows from it. Kung ano yung ginagawa mo, nasa sa puso mo nakabatay. Alam niyo po, kahit sa science, tinuturo sa atin before na bago mo daw gawin ang isang bagay, merong neurons tayo sa isip, tapos at saka kumikilos yung mga kamay na natin, di ba? Mga paa natin. Pero alam niyo po, madalas sa buhay din natin, hindi lang natin nare-realize, oo nga, sa isip nanggagaling mga bagay nating ginagawa, pero often times, sa mga bagay na nagkakamali tayo, mga bagay na minsan na hindi na natin naiisip, dapat ko ba muna itong gawin? O ano bang dapat ko munang gawin sa sitwasyon na ito? Nauuna talaga ang gusto ng damdamin natin. Bago talaga isipin natin kung ano yung gagawin. Tingnan nyo, no? Nag-joke yung kaibigan mo. Anong ginawa mo? Hinampas mo agad. Sino nang nahampas dito? Di ba? Nag-joke yung kaibigan, tapos biglang nahampas ka. Pak, ang sakit. Hindi niya naisip na, ay dapat hindi ko pala siya hinampas nung time na yon. Meron palang ano sa kanya dito, may sugat. Oh. Dahil hindi naman nauna yung pag-iisip mo doon, anong nauna? Damdamin. At madalas, kahit din sa mga relasyon natin, hindi nauuna ang pag-iisip, nauuna ang puso sa pagdidesisyon. Di ba? Kaya may mga ibang tao, pagkatapos ng mga relasyon nila, umiiyak sila, sabi nila, dapat pala sinunod ko na lang yung isip ko, hindi yung puso. Talagang madalas sa buhay natin, hindi nauuna ang pag-iisip, nauuna ang puso. Pag galit ka, pag in love ka, sasabihin mo lahat ng magagandang bagay. Pag galit ka, sasabihin mo lahat ng masasamang bagay. Pag meron kang sama ng loob, talagang sasabihin mo yung mga di magagandang mga salita sa kanila. Uungkatin mo yung nakaraan sa kanila. Dahil yun yung bakit? Nasa puso mo eh. May mga bagay tayo na hindi natin may iwasan sa ating mga buhay. Pero ang tanging magagawa lang natin ay, ang sabi ng sumulat niya, tingnan niyo sabi, guard your heart. Bantayan mo lang. Sabi mo sa katabi mo, guard your heart. And hinighlight ko dyan, alam niyo po, hinighlight ko dyan yung word na above all else. Nung sabihin, mas greater pa sa lahat ng bagay. Nakakaangat sa lahat. Bago ang lahat. Yan yung ibig sabihin nun, ano? And it means, next slide, yung above all else na yan, bago mo bantayan yung pera mo, bago mo bantayan yung bahay mo,
bago mo bantayan yung career mo, maging maingat ka sa mga bagay na yan, bago mo bantayan yung relationship mo, dapat ang babantayan mo ay alin? Ang puso mo. Hindi lang natin nare-realize, may mga bagay tayong pinapapasok sa ating mga damdamin, kung kaya, nangyayari na lumalabas sa ating mga buhay yung mga basura. Kahit pananalita, desisyon, aksyon na hindi naman tama. Tingnan niyo yung sabi muli, sabay-sabay nga ulit natin basahin yung verse natin, 1, 2, 3, go. Ingatan mo at bantayan ang puso mo. Diyan nakasalalay ang buhay mo. Bakit? Nakita ko po dito, next slide, na kung anong pumapasok sa puso mo, lalabas din sa buhay mo. Kung hinahayaan mo yung galit, yung puot sa puso mo manatili, later on, lalabas yan. Hindi mo lang nare-realize, pero kapag nakatrigger yan ng isang sitwasyon sa buhay mo, lalabas lahat ng baho, lahat ng basura. Magugulat ngayon yung mga tao sa paligid mo. Akala nila okay lang lahat, pero dahil hindi nila alam, yun yung nasa sa loob mo, lalabas at lalabas yun. Tahimik ang lahat Alam niyo po, ito yung isa sa mga bagay na kailangang kapulutan natin ng aral. Dahil hindi lang natin nare-realize, akala lang kasi natin, ay, music lang naman yan. Next slide. Ang sabi ng mga fools, ay, hindi naman big deal yan. Hindi naman malaking bagay yan. Narinig ko lang, napanood ko lang, sinabi lang sa akin. Pero dahil hindi tayo naging maingat na entertain natin sa ating buhay, inisip-isip natin, pinakiramdaman natin maigi, ano nangyayari? Ikaw ngayon, sa puso mo bumibigat, sa puso mo napupuno unti-unti, hanggang sa sasabog na lang isang araw. Tignan niyo po ang isang tao na kung saan siya ay heartbroken. Heartbroken na nga siya, pinapanood niya pa o pinapakinggan niya pa yung mga malulungkot din na mga kanta. Ano bang malungkot na kanta? Halimbawa, kanta ni Moira, pinakanta mo na, pinatugtog mo pa, no? Kinakanta mo, tinutugtog. Ngayon, pumapasok din yun sa'yo. Akala mo parang wala lang, di ba? Pero nadadagdagan yung sama ng loob mo, nadadagdagan yung bigat ng puso mo, imbis na gumaan. Imbis na gumaan, pinapabigat palalo ng mga bagay na naririnig mo. Ano pa? Sa mga pinapanood natin, sa mga nanay ho na nandito, sino mga nanay? Kaway-kaway. Ayan, mga nanay natin nandito. Alam niyo ho ba, sa panahon natin ngayon, pataas ng pataas yung rate ng mga teenagers na nabubuntis agad? Hindi na sila nakakapag-aral, hindi na sila nakakatuloy sa pag-aaral dahil nabubuntis sila. Dahil bakit? Sabi lang kasi, ay napanood ko lang naman yung bed scene sa isang palabas. Pero dahil naisip-isip na, kinilig, nasa puso niya, yung pinanood niya, gusto niya na rin gawin. Nagkaroon ng desire sa puso na kapag arouse, ganun na ngayon yung hinahanap nila. Akala lang natin maliit, pero lahat ng malaking bagay nagsisimula sa maliit. Kung kaya, huwag niyo isipin na ang mga bagay sa paligid natin parang wala lang. Kailangan maging maingat ka. Paano mo i-guard yung buhay mo? Halimbawa, meron yung mga kaklase mo, kamag-anakan mo, o kaya mga ka-office mate mo, hindi maiwasan di ba? Hindi naman lahat ng mga tao mapiplease natin. Hindi lahat ng mga tao masaya para sa atin, di ba? May maririnig at maririnig kang negative sa kanila. Pero kung i-entertain mo yun sa puso mo, lagi mong iisipin, lagi mong sasabihin na, ay,
hindi maganda yung ano nila, ganito, ganyan sa akin. Pag inisip mo yun ang inisip, dadagdag yon, bibigat yung puso mo, at pagdating ng panahon, bigla na lang sasabog. Sabi ko nga nung nakaraan, ang isang bote ng tubig, kapag binuksan mo, hindi naman sumasabog, di ba? Kahit alugin mo, tama? Pero sasabog yun kung soft drinks yung laman. Anong kaibahan? Yung laman sa loob. Ano ba yung nilalagay mo sa loob mo, sa sarili mo, sa buhay mo? Ano yung lagi mong tinatanggap? Negative words ba yan ng mga parents mo, ng kapatid mo, ng ibang tao sa buhay mo? Yung ba yung tinatanggap mo sa buhay mo? Kaya sometimes, nagiging negatibo ka lalo, baka dahil doon sa mga bagay na yun. But, next slide, ang mga wise, naiintindihan nila. Trash in, trash out. Naiintindihan nila na kapag nagkaroon ng basura ang buhay ko, kailangan alisin ko to. Kung magpapabanal ako sa Diyos, darating din yung time na kung saan gustong lagyan ng kaaway ng basura yung buhay ko. Kailangan tanggalin yung basura at magpabanal ulit sa Diyos. Paano ko gagawin yun? Kung lalapit ka sa Kanya. Kaya alam niyo po, pag binasa niyo rin yung story ng mga mighty men sa Bible, katulad ni David, alam niyo, makaka-relate tayo lahat. Kasi hindi naman sila yung buhay nila talagang masagana kaagad, blessed yung life nila. Pag tinignan nyo, ang dami rin nilang problems, trials, gusto siyang patayin ng father-in-law niya. Yung mga anak niya, suwail, gusto rin siyang patayin, ginawan siya ng di maganda. May mga tao sa buhay niya, sa paligid niya na against sa kanya. But let me tell you this, kahit si David and even si Solomon, they know na hindi pwedeng magtanim ng sama ng loob. Hindi pwedeng punuin ko ang sarili ko ng mga negatibong bagay. Kasi kung anong ine-entertain ko sa buhay ko, ano mangyayari? Lalabas din. Amen? Sabi mo sa katabi mo, guard your heart. Come on, sa kabila rin, guard your heart. Kaya tignan nyo, kung hindi tayo maingat, halimbawa dito sa lugar ng Sampaloc, iisa lang halimbawa yung source ng tubig na iniinom. Para yang lason. Ibig sabihin, lahat tayo na poison na kung hindi tayo mag-iingat. Lagi nating naririnig, lagi nating ginagawa, akala natin normal lang. Pero pag tumigil muna tayo, nag-isip tayong maigi, pwedeng naapektuhan na pala ang bawat isa sa atin. Kung kaya, tatanungin ko kayo, next slide, ano ang mga pinapasok mo sa iyong puso? Ano yung mga bagay na yon na ine-entertain mo lagi? Ano yung mga bagay na yun na laging pinapakiramdaman mo? Sama ng loob ba yun? Galit ba yun? Negativity ba yun sa buhay mo? Next slide. Ano rin yung tinig na lagi mong pinapakinggan? Next slide. At ano rin yung mga habit na nagsha-shape ng buhay mo? Kasi baka naapektuhan ka ng mga bagay na yan, hindi mo lang alam. Muli sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, guard your heart. Guard your heart. Kaya, tatandaan nyo to, next slide. Kung hindi mo binabantayan ang puso mo, huwag kang magulat kung may hindi magandang bagay na lumabas sa buhay mo. Di ba minsan masasabi natin after nung isang pangyayari, bakit ko nga ba nasabi yun? Bakit ko nagawa yun? Teka, tanungin kita, binabantayan mo ba yung puso mo? Huwag kang magulat kung bakit mo nagawa yun. Huwag kang magulat kung bakit
nangyari yun, hindi yun yung parang nawala ka sa sarili mo. Dahil yun, hindi mo binantayan ang puso mo. Guard your heart. Amen? Next slide. Last but not the least, the wise walk a straight path. Ang isang taong merong wisdom, daang matuwid ang nilalakaran niya. Hindi po ito yung tumutukoy sa literal na daan na matuwid, kundi tumutukoy ito sa pamumuhay na matuwid at nakalulugod sa Diyos. Dahil may daan na kung saan sa tingin ng tao tama, pero sa tingin ng Diyos, hindi. Ang makakapagsabi po sa atin kung ano ang tama at mali ay hindi tao. Hindi pwedeng tao dahil meron tayo kanya-kanyang background na kinalakihan at pantay-pantay lang ang uri natin. Lahat tayo ay tao. Ang dapat na magsabi ng standard or instruction sa buhay natin ay Diyos lang. Dahil ang Diyos ang lumalang sa bawat isa sa atin. Naintindihan? Ang Creator ang makapagsasabi kung para saan ang kanyang creation. Kaya bumili nga ako ng candle scent. Kasi parang, minsan sabi nila, kapag daw merong candle scent sa bahay, pag merong mga bisita, ganyan, maamoy nila, mabango. So nagtingin lang po ako, mura, 50 pesos lang ata yun. Sa saan ba yun? Galleria, Tinignan namin ganun, naka-jackpot kasi nga mura lang. Alam nyo po, bago gamitin, syempre kailangan tignan yung instruction. Amen? Kasi pag ginamit mo kagad, hindi mo tinignan yung instruction, pwede magkamali, masira. Hello? Sino sa inyo ganun? Yung nauna yung paggamit nyo bago nyo basahin yung instruction. Ano nangyari? Pwedeng may di maganda nangyari, di ba? Pwedeng nasira mo kagad. Pwedeng nagkasunog sa bahay. Lalo na yung mga kandila pala na ganun, delikado kapag naiwan mo. So, tinignan ko maigi. Pagtingin ko sa likod, sabi, wag daw yun iiwan ng 4 hours na bukas. Kasi pwedeng mag-cause ng sunog. So kung hindi ka maingat, pwedeng masunog yung bahay nyo. At wag mong ilalapag daw sa surface na nasusunog. Dapat daw sa isang solid na hindi nasusunog, tulad ng bato, ganyan, So, ganun din ang instruction ni Lord sa atin. The Bible is God's instruction before leaving earth. So, ibig sabihin, kailangan ayusin natin maigi. Tignan natin, ano bang sinasabi ni Lord sa buhay ko na hindi ko masisira ang buhay ko. Amen? Amen? And I believe lahat tayo kasama dun eh. Hindi tayo nasa church dahil tayo ay banal, dahil tayo ay matuwid na, kundi nandito tayo sa church dahil nagpapatuwid tayo ng buhay kay Lord. Next slide. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 25 to 27. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. Tumingin ka lang ng diretso. Mag-focus ka sa pupuntahan mo. Pag-isipan mong mabuti ang mga hakbang mo para siguradong tama lahat ng gagawin mo. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Lumakad ka palayo sa masama. Tingnan niyo yung sabi, yung mga hinighlight ko po dyan, mag-focus ka. Pag-isipan mong mabuti. At lumakad ka palayo. 3 mga bagay na dapat bigyan natin ng pansin. Nawawala ba tayo sa focus? Dahil kung wala ka sa focus, pwedeng magkaroon ng aksidente sa iyong buhay. Kung hindi mo pinag-iisipan yung gagawin mo, pwedeng mapahamak ka. Pwedeng hindi maging tama ang gagawin mo. At kung hindi ka lalakad ng palayo sa masama, pwedeng kung ano yung ginagawa ng masama, gagawin mo na rin.
Alam niyo po, kahapon, nung Friday, pumunta po kami ng Tagaytay para sa isang photoshoot. Tapos, pauwi, ginabi na po kami, no? Mga 9 o'clock ata yun ng gabi. And next slide, sa daan, nagdadrive po ako, tapos talagang andilim din. Alam niyo naman, di ba, delikado kapag nagbabiyahe ng gabi? Lalo na ngayon, mga kasalubong mo, di ba? Parang bubulagin ka talaga ng mga ilaw nila, kulay puti. No? And kapag hindi ka naging maingat, hindi ka focus, tumingin ka dun sa ilaw nila, bulag ka, tapos baka mabangga ka. Kapag tumingin ka rin sa kaliwa mo o kanan mo, hindi ka nakatingin sa unahan mo, ano mangyayari? Pwedeng maaksidente. Kung kaya ganun din ang bawat isa sa atin. Hindi man natin nakikita yung end point ng destination natin. Diba? Kasi ganun yung plano ng Diyos eh. Sino dito naglalagay ng Jeremiah 29:11 sa mga Facebook nila, di ba? Anong sabi doon? For I know the plans I have for you, sabi ni Lord. Plans na ano daw? To prosper you and not to harm you. Aba, bibigyan ka daw ng magandang future ni Lord. Kaya lang, tignan nyo, ang problema doon, sa verse na yun, hindi natin alam yung plano talaga ng Diyos na yun. Hindi natin nakikita ngayon. Parang ganyan. Nasa Tagaytay kami, hindi ko pa nakikita yung bahay namin. Hindi ko rin alam gaano katagal doon, pwedeng traffic, pwedeng mahirap, pwedeng nakakapagod, pero kung focus ka lang sa ginagawa mo at pinag-iisipan mo mabuti yung gagawin mo, makakarating ka rin sa plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, makakarating ka rin. Sabihin mo pa, mangyayari din. Amen? Next slide. Kaya, saan ka dinadala ng mga paa mo? Dinadala ka ba sa karunungan o hindi? Dinadala ka ba sa maayos na lugar o hindi? Sabi sa Proverbs 4 verse 18, pero ang daan ng matuwid ay ano daw? Parang araw na sumisikat. Mas tumitindi ang liwanag sa pagdating ng umaga. Alam niyo po, tanongin mo mga katabi mo, may nililihim ka ba? Kaya ngayon, kapag inanalisa po natin maigi yung Book of Proverbs na to, pinapapili ang bawat isa sa atin. Pinapapili tayo. Gusto mo ba sa daan na kung saan magkakaroon ka ng karunungan? O doon ka sa lugar na hindi ka magiging marunong at mapapariwara ang buhay mo? Dalawa lang. Dalawa lang. Kung kaya, gusto ni Lord na dumaan tayo dun sa tamang daan. Walang iba pong nilapitan si King Solomon para sa karunungan, kundi ang Diyos na buhay lang. Pwedeng ibang tao, makapulot ka lang sa kanila ng kaalaman, pero ang karunungan na nagmumula sa Diyos, yun yung tutulong sa'yo para makapamuhay ka ng tama. Alam niyo po, sabi sa John, next slide, chapter 4 verse 6, sabi ni Jesus sa mga alagad niya, sabay-sabay natin basahin, sa ako 1, 2, 3, go, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin. So sa dalawang path na yon, path ng karunungan at path ng hindi karunungan. Alam nyo na kung ano yung word na yon, di ba? Pero ano ngayon yung pipiliin mo na yun? Yung daan na kung saan bibigay sa'yo ng Diyos yung karunungan, magiging maayos yung buhay mo. Ito na yung sabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Gusto mo ba talaga ng buhay na mapapamuhay mo to the full? Buhay na gaganda ang buhay mo, matutuwa ang mga tao sa buhay mo, hindi sila yung pag nakita ka, ay, negatibo yung tingin nila, o matutuwa sila dahil, wow,
Itong taong ito, may Diyos siyang kasama. Sino ang daan? Si Jesus. Kung kaya si Solomon lumapit sa Diyos. Ang bawat isa rin sa atin, walang ibang lalapitan patungkol sa wisdom kung hindi ang Diyos din. Dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alam niyo po, si Lord nagbibigay ng wisdom. Si Lord, kung ikaw ay hihingi sa Kanya nito. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kung kaya mababasa natin, next slide, na si Jesus po ay namatay para sa iyo at sa akin. Ayaw niya na mangyari sa iyo, yun nangyari sa Kanya. Katakot-takot ho. Napahiya si Jesus noon, nakaranas siya ng mga latay, pahirap, pasakit. Yun yung dapat mararanasan talaga ng isang tao na walang relasyon sa Diyos. Maparusahan sa kanyang mga kasalanan. Pero sabi ni Lord, dahil mahal kita, hindi ko gustong maranasan mo yan. Kaya pinakita niya yung pag-ibig niya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Ang kailangan na lang natin gawin, tanggapin siya at yung ginawa niya para sa atin. Siya yung namatay sa cross para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Willing ka ba na tanggapin si Jesus sa buhay mo? Amen. Tayo ay manalangin ngayong hapon na ito. Maari kang sumunod sa panalangin na ito kung nangailangan ka ng karunungan sa Panginoon at nakita mong kailangan mo talaga si Jesus sa buhay mo. Pwedeng may mga pagkakataon sa buhay mo na sabi mo, sana pala naging marunong ako, naging wise ako. Pero nung time na yon hindi. Bakit hindi sa panahon na ito, simulan mo na magsimula ulit? Humiling ka sa Panginoon ng karunungan. Kung ikaw ay humiling, ikaw din ay kanyang bibigyan. Maaari kayong sumunod sa maikling panalangin na ito ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, nalaman ko po na ikaw ang nagbibigay ng magandang buhay sa bawat isa sa amin. Kung kaya, mula sa araw na ito, patuloy kitang tinatanggap sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, bigyan niyo po ako ng karunungan para hindi ako magkamali sa lahat ng bagay na gagawin ko at pagdedesisyonan ko. Salamat po sa iyong pabor sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord doon. At gusto ko pong basahin sa inyo, dahil alam na natin ngayon, yung kaloob ng Diyos sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya. Remember, siya ang daan, katotohanan, at buhay. Ang fool, alam niya naman yung mga bagay na ito. Pero anong sabi? Doesn't do better. Ibig sabihin, hindi naman niya ina-apply sa kanyang buhay. Pero ang wise daw ay ano? Alam niya yung mga bagay na ito. Pero ano? Ginagawa naman niya sa kanyang buhay. Kung talagang sumunod po kayo sa panalangin na ito, nawa magsimula sa panahon na ito, yung talagang pagsunod niyo sa Diyos. Nawa mula sa araw na to, makapagbasa kayo ng Bible, mag-start na kayo ng prayer sa Kanya. Amen? Next slide. Because a fool wastes his life, but the wise builds his life. Ang fool, next slide, chases pleasure,
gusto niya lang magpapakasarap ng buhay. Pero ang wise, gusto niya ay wisdom. Ang fool, next slide, lets anything into his heart. Hinahayaan niya lang pumasok lahat. Tinatanggap niya lang. Ang wise daw ay ano? Guards it carefully. Talagang pinag-iingatan niya. At ang fool, next slide, wanders aimlessly. Parang wala siyang direksyon sa buhay niya. Pero ang wise, pumupunta siya sa tuwid na daanan. Daan na tinuturo ng Diyos para sa kanya. Conclusion natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Wisdom is a choice you make daily. Ang isang foolproof na buhay ay hindi isang aksidente lang. Intentional yan. Kailangan meron kang gagawin. Sabi mo nga sa katabi mo, simulan mo na ngayon. Amen? Palapakan natin si Lord. Come on, one more time. Mas malakas sa palakpak for the Lord. Amen? And